Hello, it's Sunday morning once again at tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng month of May, May 3, 2020. Dito hindi talaga ginagamit yung May 3. Laging ginagamit yung 3rd of May or 3 May. Laging nauna yung araw. Anyway, welcome po sa inyong lahat sa ating GTCC ECQ Online Church Service. At kung kayo po ay visiting viewers, isang big welcome po sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood at pagbisita sa ECQ Online Church Service na ito. So, ito ang plano natin ngayong umaga. Pagkatapos ng aking welcome, mag-opening prayer ako at ako rin ang magbibigay ng ilang announcement or notices. And then, pagkatapos niyan, aawit sa atin si Liana Girl kasama si Daddy Boyong. Hello, Daddy Boyong, kamusta ka na? Kasi doon sa file na binigay sa akin ni Kian, nakalagay Liana and Daddy Boyong. So, si Liana Girl at saka si Daddy Boyong magbibigay sa atin ng isang awit o dalawang awit. And then, babasahin sa atin ni Sheena Girl. Sheena Girl, parang yung awit na Sheena Girl, how just lived last night. So babasahin sa atin ni Sheena ang ating scripture reading for today, ang Ephesians 6 ko. So ihanda ninyo ang inyong mga Bible doon sa Ephesians chapter 6. At pagkatapos ni Sheena, si Lizelle Girl ay pangungunahan tayo sa isang panalangin para sa ating buhay spiritual at sa buhay spiritual ng church. So, si Lizelle Girl ay medyo blooming. Yung video niya. Ang laki ng pinagbago ni Lizelle. 20 years ago, hindi siya ganun eh. And then, magkakaroon tayo ng communion. Pangungunahan tayo. Meron tayong communion ngayon. First Sunday ngayon eh. To be led by Julius the Man. Julius the Man. Ang ating trainee pastor, pangunahan tayo sa ating communion service. At kaya ihanda ninyo ang inyong mga communion symbol. Yung juice, mga suitable na drink. Juice or coffee will do. At saka pirasong tinapay. Pero bibigyan pa namin kayo ng 1 minute countdown para maihanda nyo ang inyong mga communion symbol. And then, pagkatapos na pagkatapos ng communion, mayroong magbibigay sa atin ng isang awit. Si Kevin. Si Kevin ay isang Pilipino dito sa Inverness. Napakabait na bata. Natira siya sa amin minsan sa loob ng higit kumulang 1 taon. Nakasama ko siya. Talaga mabait ang batang to. Isa rin siyang dakilang postman na katulad ko dito sa aming city. Magbibigay sa atin ng isang awit. So, si Kevin, the boy. At pagkatapos si Kevin, I will give a talk on COVID-19 pandemic. Why? Yan, makikita nyo sa ating screen yung ating topic ngayong umaga. Sinilang may gawa niyan. At salamat kay Neil. Every week, each week, si Neil walang sawang gumagawa ng ating graphic design para sa ating digital notices at saka doon sa mga background na ginagamit ko sa ating hindi naman PowerPoint yan. Basta doon sa ating background sa makikita sa ating video. Pagkatapos na gawa ni Neil yan ng graphic design, bibigay niya kay Lizelle yun at si Lizelle naman ang magpo-post sa Facebook. Yan ang nangyayari. So si Neil ang gumagawa, then si Lizelle ang nagpo-post sa Facebook account ng church. So, ayan ang ating plano ngayong umaga unless na mayroong gustong gawin na iba si Lord. So, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa iyong kabutihan sa amin. Thank you for bringing us this far with good health, with all the blessings from you. Salamat po ng marami. Pagpalain po ninyo ang aming gawain ngayong umaga at sa inyo ang kalawalhatian. Blessed be your name, Lord. In Jesus' name. Amen. Para sa ating mga notices or announcement, online prayer meeting na ginagawa every morning, 6 o'clock. Not every morning, sorry. Sunday morning, Monday morning, Wednesday, and Friday morning. 6 o'clock, yan ang 4 na araw sa loob ng isang linggo.
Pero nakakasama lang ako doon sa prayer meeting kapag wala akong pasok yung araw na yon. Kasi hindi ako pwedeng magpuyat eh. Kaya malayo yung 7 hours ang pagitan natin. Kaya nakakasama lang ako sa kanila pag yung wala akong pasok doon sa araw na yon. Pero meron ginagawang online prayer meeting. Every, not every, 4 days a week. Sunday, Monday, Wednesday, and Friday at 6 a.m. 6 a.m. At pagkatapos niyan, itong mahalagang announcement. Kung kailangan nyo ng tulong, dahil kinakapos na kayo, na-extend ang ating ECQ, please, huwag kayong mahiyang lumapit at magsabi sa amin. Walang maidudulot na mabuti ang hiya. Alam niyo ba na ang hiya ay isang anyo ng pride? Kaya ayaw naming itolerate yung hiya. Dahil hindi yon maganda, hindi yon kalugod-lugod sa Diyos. At ang pride ay kasalanan. Alam niyo yun. Kaya kung mayroon kayong lehitimong pangangailangan, huwag kayong mahiya. Tayo magkakapatid sa Panginoon. Ito'y binigay ni Lord para sa mga nangangailangan. So, kapag kayo ay kung kayo nagpe-pray, baka ito yung sagot. Kaya please, huwag kayong mahiya. Sabihan nyo kami kung kayo mayroong pangangailangan. Bakit pride ang pagkahiya? Sapagkat sa pagkahiya, pinoprotektahan ninyo ang inyong sarili mula sa sasabihin ng iba. Yun eh. Di ba? Ayaw nyo may masabi yung iba sa inyo. O kaya naman, you want to maintain an image na okay lang kayo. Kahit na hindi na okay. So, basta may lehitimong pangangailangan, please, kami na ang nakikiusap, magsabi kayo. Para mabigyan namin kayo ng tulong ayon sa abot naming makakaya. So, alisin natin sa isipan natin yung pride. Sapagkat ang pride ay taliwas sa pagpapakumbaba. Nakakita na ba kayo ng isang tao na nagpapakumbaba pero ang nagahari ay pride? Hindi pwedeng mangyari yun. Magka-kontra yun eh. Hindi makakapagpakumbaba ang isang tao kapag meron siyang pride o meron siyang hiya. Kaya kung talagang tayo ay Kristiyano, dapat tayo nagpapakumbaba at alisin natin yung pagkahiya. So please, kung kayo may pangangailangan, sabihan nyo kami at handa kami tumulong ayon sa abot naming makakaya na magbigay ng tulong para sa inyo. So yan lang yung ating announcement ngayong umaga at ibibigay ko na kina Liana Girl at Daddy Boyong ang pag-aawitan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga ay i-welcome natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. Inaanyayahan ko po ang lahat na sumabay sa pag-awit ng pagpupuri at pagtaas sa ating Panginoon. Tayo ay magpakumbaba at ialay natin ang bawat salita na awitin natin para sa narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasama sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumagal ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
Sa oras naman pong ito ay masaya naman nating awitan ng ating Panginoon. Tunay nga na sa kahit ganitong panahon ay hindi pa rin niya tayo pinababayaan. Amen po ba doon? Amen. Sige po. Sige po, buksan naman po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 13 at 18 to 20. Ephesians chapter 6 verses 10 to 13 at 18 to 20. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos.
upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. 18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga na magandang balitang ito. 20. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ito po ang salita ng Diyos. Sige po, samahan niyo po ako manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito kami makapagpanalangin sa inyo. Dinudulog namin, Panginoon, sa aming panalangin, Panginoon, mga Kristiyano na saan man sa mundong ito, Panginoon, nakakaranas ng panlalamig sa kanilang buhay spiritual. We pray, Father God, na bigyan niyo sila ng kagalingan, na magkaroon sila ng pag-aalab sa kanilang puso, na manumbalik sila sa inyo, O Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay spiritual, na magkaroon kami ng mas malalim na relasyon sa inyo, na magkaroon kami ng passion to do spiritual things, Panginoon. Magkaroon kami ng devotion, Panginoon, ng mas malalim, Panginoon, na prayer life. We pray, Father God, na patuloy ka namin kilalanin, Panginoon, higit, Panginoon, sa pagkakilala namin sa iyo noon. We also pray, Father God, na patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, na magkaroon kami ng obedience sa iyong salita, na sa buhay namin, Panginoon, yung mga natututunan namin, Panginoon. We also pray na patuloy kang kumilos, Panginoon, in the midst of this pandemic, Panginoon. Bigyan niyo, Panginoon, ng kagalingan ang buong mundo, Panginoon. We pray, Father God, na ikaw patuloy na kumilos, Panginoon, sa bawat isa. We pray na ikaw magbigay, Panginoon, ng solusyon, Panginoon, sa pandemic na ito. Patuloy ka, Panginoon, na mas naisin namin, Panginoon. We pray na patuloy ka naming pagkatiwalaan. Our hope is in your, Father God, and we declare the victory, Panginoon, against this pandemic, Father. We thank you for everything you've done in our lives. We thank you, Father God, for the grace. We thank you, Father God, sa iyong goodness, Panginoon. Tunay na pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong communion sa linggong ito, samahan niyo po ako na basahin ang sinasabi sa unang Korinto, Kabanata 11, mga talata 23 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi: sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay.
nagpasalamat at pinagpiraparso iyon at sinabi, "Itong aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ito po ay nagpatunay kung gaano niya kamahal ang bawat isa sa atin. No? Siya po yung kumuha ng mga kasalanan natin at naparusahan, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil din dito, tayo po ay nakatanggap ng pagpapawalang sala sa ating mga kasalanan at tayo po'y muling binigyan niya ng pagkakataon upang makalapit sa Kanya. Samahan niyo po ako na alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon. Kunin po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng Kanyang katawan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa katawan mo na nasugatan upang kami po ay magkaroon ng panibagong buhay, buhay na magsisimula, buhay na may pagkakataon na lumapit sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Ngayon naman po, kunin po natin ang katas ng ubas. Ang katas ng ubas o ang juice na ito ay nagsisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dugo mo na dumaloy, sapagkat dahil dito kami po ay napawalang sala sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Amen. Inumin po natin ang katas ng ubas. Tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Tunay nga po na you are a good God, a beautiful God, O Lord. And we just want to give you all these things, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay tunay nga po na pinakita mo na mahal mo ang mga tao. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Napawalang sala kami sa aming mga kasalanan na dapat kami ang tumanggap ng parusang kamatayan na iyon. Dalayan ko, Lord, na patuloy naming alalahanin ito, isa puso at isa isip namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies
your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Okay, para po sa ating pagtalakay ngayong umaga, tayo po muna ay mandaling manalangin bago tayo magpatuloy. Lord, sa umagang ito, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa pagpapala ninyo at sa pagkakataon nito na kami ay muli sama-sama kahit sa ganitong paraan lamang. Pagpalain po ninyo ang aming pagtalakay ngayong umaga at kayo ang malawalhati sa aming buhay, sa kalagitnaan ng aming mga tahanan. At buksan po ninyo ang aming puso at isipan upang maunawa namin ang nais ninyong ipaunawa sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo, para sa lahat, sa halos lahat ng tao ngayon sa buong mundo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ng lockdown ang maraming bansa. No? Hindi lang mga Pilipinas, kundi maraming bansa sa buong daigdig ang naka-lockdown dahil dito sa COVID-19 pandemic. At para din sa halos lahat ng tao sa buong mundo, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nakasaksi tayo ng ganitong kalawak na pagkalat ng isang nakakamatay na sakit. At maraming katanungan tungkol sa coronavirus na ito na sanhi ng COVID-19. No? Bakit nagkaroon tayo ng ganitong pandemic? Bakit umiiral ito ngayon? Alam ko na ang isang simpleng sagot diyan ay dahil mayroong isang hayop na nagtataglay, o paniki, sabi nila, na nagtataglay ng virus na ito, ng coronavirus, na ibinenta doon sa isang wet market sa Wuhan, China. At yung virus na yan ay nakuha ng tao at naipasa ng tao sa kapwa-tao at nagkaroon nga ng pandemic. Para sa mga naturalists at sa mga scientists, ang sagot doon sa tanong na bakit nagkaroon ay yun na mismo. Dahil merong isang hayop na merong coronavirus at nakuha ito ng tao at naipasa na ito ng tao sa kanyang kapwa at kumalat na ang sakit na ito. Pero hindi ganun ang isipan ng maraming Kristiyano. Meron pang tanong na higit pa roon ang nasa isipan ng maraming Kristiyano. Ang mga naturalist, yun na ang kanilang sagot. Nakuha ng tao ang virus na ito mula sa isang hayop at naipasa, kaya nagkaroon ng pandemic. Ang paggamit ko ng salitang naturalist ay tumutukoy sa pang-pilosopiyang gamit nito na ang ibig sabihin ay isang taong naniniwala na ang tanging umiiral o gumagana at anumang nangyayari sa daigdig natin ay dahil lamang sa mga batas, pangkalikasan o natural laws. At walang tinatawag na supernatural o spiritual na kapangyarihan. At dahil maraming Kristiyano na hindi naman naturalist, meron pa silang gustong malaman at maunawaan tungkol sa pangyayaring ito sa punto de vista ng kanilang pananampalataya. Ang Diyos ba
ang nasa likod ng pandemic na ito? Ha? Bakit nagkaroon ng COVID-19 pandemic? Si Satanas ba at ang kanyang pakana ang dahilan kung bakit meron ito? O talagang ito ay isang natural na pangyayari lamang? Aminado tayo na ayon sa mga siyentista, ang coronavirus na sanhi ng COVID-19 ay nagsimula, sabi ko nga, doon sa isang hayop na ibinenta sa isang wet market sa Wuhan, China, at pagkatapos ito ay kumalat. Isa-isang tabi muna natin yung mga tinatawag na conspiracy theories na may nagsasabi na ito ay galing sa isang laboratory at ginawa ng tao. So, alisin muna natin sa isipan natin yun. Bukod sa pagbumula nito sa isang hayop, at naipasa ito sa tao, meron pang spiritual na dahilan na gustong malaman ang mga Kristiyano. Hindi nasisiyahan ang mga Kristiyano, maraming Kristiyano sa bagay na yan. Dahil hindi nga naturalist ang maraming Kristiyano. Bakit nagkaroon ng pandemic? Meron pang gustong malamang kasagutan. Bukod doon sa natural na nangyari na ito'y kumalat mula doon sa hayop patungo sa isang tao at naipasa sa ibang tao. At nakakalungkot dahil mayroong mga Kristiyano na nagsasabi na kaya mayroon pandemic ngayon ay dahil ito ay isang judgment ni God sa sangkatauhan dahil sa kasalanan nito. O paghatol ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ito raw ay paghatol ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Nakakalungkot na conclusion yun. Merong mga Kristiyano na mabilis gumawa ng ganitong conclusion tuwing merong malawakang kalamidad na nangyayari sa ating daigdig. Na ang kanilang conclusion lagi ay judgment ni God. Hindi ko alam kung bakit napakabilis nilang gumawa ng ganong konklusyon. Marahil ganon ang kanilang pagkakilala kay God ayon sa pagkaintindi nila sa Biblia. Sa isang aklat na may pamagat na Coronavirus and Christ, sinabi ng manunulat na isa ring kilalang pastor sa Amerika ang ganito: Some people will be infected with the coronavirus as a specific judgment from God because of their sinful attitudes and actions. Merong mga tao na madadapuan ng coronavirus na ito bilang isang partikular na paghatol mula sa Diyos dahil sa kanilang mga makasalanang saloobin at mga gawa. Pero ang tanong, paano natiyak ng manunulot na yun o pastor na yun na kapag ang mga taong ito ay nadapuan ng coronavirus na yun, ay yun nga ay talagang paghatol ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa kabilang dako, ayon na rin sa paniniwala ng pastor na ito at ng maraming Kristiyano, ang kasalanan ng sangkatauhan ay hinatulan na ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sa katunayan, sa isang mensahe din ng pastor na ito, ang sabi niya, propitiation is the removal of the wrath of God against sinners by the death of Christ or the death of Jesus. Ang propitiation o handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay ang pag-alis ng poot ng Diyos laban sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. At yan nga ang itinuturo ng Biblia dahil ang sabi ni Apostol Juan doon sa unang Juan 2:2, 1 John 2:2, sabi sa ang salita ng Diyos version, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Pero kung ang pandemic na ito ay paghahatol ng Diyos sa ilang tao dahil sa kanilang kasalanan, ibig bang sabihin na hanggang ngayon, ang Diyos ay napopoot pa rin sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan? Hindi ba nakayang alisin ni Jesus ang matinding galit ng Diyos? Kung ang Diyos nga ay talagang galit na galit sa kanila, hindi ba nakayang alisin ni Jesus ang matinding galit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan? Kaya ang mga tao ay kanyang hinahatulan sa pamamagitan ng pandemic na ito. Anong sabi ni John sa atin doon sa 1 John 29?
Ang sabi ni John, "Here is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Narito ang tupa ng Diyos na inihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. At ang totoo, kung tutuusin, talagang inalis na ni God ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ni Kristo nung siya ay mamatay sa krus. Kaya kung ang pandemic na ito ay isang paghahatol ng Diyos dahil sa kasalanan ng mundo, ilang beses ba hahatulan ng Diyos ang mundo sa ganitong paraan? Yamang meron ng humigit kumulang sa 10 pandemic ang naganap sa daigdig matapos mamatay si Kristo sa krus. Kaya hindi dapat paniwalaan ang mga nagsasabi na ang COVID-19 pandemic ay paghahatol ng Diyos dahil sa kasalanan ng mundo. Ang totoo, kinuha na ni Jesus ang kasalanan ng mundo nang siya ay mamatay sa krus. Sa katunayan, nang mapako si Kristo sa krus, ang Diyos ay na kay Kristo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at hindi ibinibilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala. Ayon yun doon sa ikalawang Korinto 5:20. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sa pamamagitan ni Kristo ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At yan ang totoo. Kaya ang pagsabi na ang COVID-19 pandemic na ito ay isang paghatol ng Diyos dahil sa kasalanan ng mga tao ay pagsabi rin na inaalala muli ng Diyos ang kanilang kasalanan o ang kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon, kung hindi ito judgment ni God, ito kaya isang plano ng Diyos para sa kanyang sariling kasiyahan. Kung ito ay hindi judgment ni God, ito kaya ay isang plano ng Diyos para sa kanyang sariling kasiyahan. At mayroong mga Kristiyanong naniniwala na ganun nga, na ito'y bahagi ng plano ni God para sa kanyang own pleasure, para sa kanyang sariling kasiyahan, bago palalangin ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, bago pa nilalang ng Diyos ang lahat-lahat, pinlano niya na yan na mangyari. Sa tinatawag na Westminster Confession, mababasa ninyo ang ganito. God, from all eternity, did, by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. Mula sa walang hanggan, sa pamamagitan ng pinakamarunong at banal na layunin ng kanyang sariling kalooban, malaya at matibay na itinalaga ng Diyos ang anumang magaganap sa hinaharap. Ayon sa pahayag na yan, ang bawat pangyayaring nagaganap at magaganap sa ating daigdig ay pinlano ng Diyos, itinalaga ng Diyos na mangyari mula pa sa magpasawalang hanggan. Bago pa niya lalangin ang lahat, wala pang umiiral na bagay sa kalawakan. Lahat ng mangyayari ay pinalano ng Diyos kasama ang COVID-19 pandemic. Dahil ito'y nangyari sa ating daigdig, so ito'y kasama sa kanyang plano, sa kanyang mga itinalaga. Sa pareho ding aklat na nabanggit ko kanina, sinabi rin ng pastor na ito ang ganito. Sabi niya, God does not just declare what future event will happen, He makes them happen. Hindi lang idinideklara ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kanya rin itong isinasakatuparan. Kaya ang konklusyon ng pastor na ito ay ito. The coronavirus was therefore sent by God. Ang coronavirus daw na ito ay ipinadala ng Diyos. Ayon sa kanya, ang killer virus na ito ay galing hindi lamang sa Wuhan, China, kundi ito ay galing mula sa trono ng Diyos mismo sa langit. Ito'y ipinadala niya. At ito ay plano niyang ipadala dahil idineklara niyang itong mangyari, pinlano niya itong mangyari sa petsang kung kailan nagmula ito, bago palalangin ang lahat ng bagay.
Hindi lamang niya idineklara, kundi pinangyari din niya. Dahil ang sabi niya, hindi lang dinideklara ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap, Kanya rin itong isinasa katuparan. Ngayon kung ang pandemic na ito ay isang plano ng Diyos, siyempre ang mga ibinungan nito ay kasama din sa plano ng Diyos. Tulad ng mga nakikita nating nangyayari ngayon. Na 240,000 na ang namamatay dahil sa sakit na ito at madadagdagan pa. Na humigit kumulang sa 3 milyon ang nadapuan ng sakit na ito at nangangamba sa kanilang buhay. Na milyon ang mawawalan ng trabaho pagkatapos nito at nagsisimula na nga yan. Na bumagsak ang kabuhayan ng tao sa buong daigdig, na magutom ang maraming tao, na hindi na makabili ng gamot ang mga tao na nagme-maintain ng kanilang gamot para sa kanilang karamdaman, na ang mga matatanda ay nangangamba sa kanilang buhay, na marami ang namamatay na hindi man lamang nila nakita sa huling sandali ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya. Na mayroong mga taong nagpapakamatay dahil sa pandemic na ito, na tulad ni Dr. Lorna Breen sa Amerika. Nagpakamatay yung doktora dahil hindi niya matiis yung nangyayari. Ilan lang yan sa larawan ng malaking larawan ng COVID-19 pandemic. At hindi pa natin nakikita yung buong larawan ito na sinasabing plano ng Diyos. Maraming doktor, alam nyo, na halos tulala pagkatapos ng kanilang trabaho, na humahagulgol dahil sa awa nila sa kanilang mga nakikitang pasyente. At hindi sila makapaniwala na araw-araw, daan-daan ang namamatay. Nakakita na sila ng namamatay na pasyente. Pero hindi katulad dito na daan-daan, halos umaabot nga ng 1,000 ang namamatay bawat araw sa ibang bansa, sa mga ospital. Kaya pagkatapos ng trabaho nila, tulala sila, talagang habag na habag sila sa mga nakikita nila. Marami sa kanila hindi na makakatulog at humahagulgol dahil sa mga pangyayaring ito. So, maliit pa lamang na larawan yung aking binabanggit. Mas grabe pa yung nangyayari sa mga talagang apektadong lugar. Sa madaling sabi, what they are seeing is hell. Yung nakikita nila ay talagang, sabihin natin, impyerno. At pagkatapos sasabihin nila na ito ang plano ni Jesus. At si Jesus ang nagpadala nito para gawin ito sa mundo, para gawin ito sa tao. You can say that I'm appealing to emotion, pero kung ganito si Jesus, at kung si Jesus ang nagplano ng pangyayari ito, gusto ko sabihin na hindi ito yung Jesus na nababasa ko sa Biblia. Hindi ito ang larawan ni Jesus, na siyang larawan ng totoong Diyos. Siya ang tunay na larawan ng Diyos mismo. Si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit. Hindi niya pinaplano na sila ay magkasakit. Si Jesus, sinasaway niya ang karamdaman mula sa mga tao. Hindi niya inilalagay ito sa mga tao. Si Jesus ay kakampi ng mga tao mula sa karamdaman. Sa katunayan, nandito siya sa lupa. Ang sabi sa atin ni Matthew, He took our infirmities and bore our diseases. Kinuha niya ang ating mga karamdaman. Siya ang maako nito. Hindi niya ibinibigay sa tao. Hindi niya pinaplano. Kaya, plano ng Diyos, ipinadala ng Diyos. Ang larawan ng pandemic na ito ay kamatayan, pagkawasak, pagkawala. Ganyan ba ang larawan ng Diyos kay Jesus? Hindi ba't sinabi ni Jesus mismo, dumarating ang magnanakaw para magnakaw? Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap.
Paano plano ni Jesus ito? Paano ibinigay ni Jesus? Paano ipinadala ni Jesus ang mga ito? Samantalang ang larawan ng pandemic na ito ay kamatayan, pagkawasak at pagkawala. Kung ang Diyos ang nagplano o mastermind ng pandemic na ito para patayin, tuwasakin ang mga tao, ang buhay ng tao, sino ang magliligtas sa atin? Kanino tayo dadalangin? Si Satanas? Ang magliligtas sa atin? Malino, nabaliktad yun, di ba? Si Satanas ang nagnanais mangwasak sa atin. Ha? At ang Diyos ang nais na magligtas sa atin. Hindi baliktad. Ngayon, hindi ako naniniwala na ang COVID-19 pandemic ay judgment ni God o plano ni God o pinadala ni God sa atin. Sa halip ako ay naniniwala na ang coronavirus na ito ay o yung sakit na ito ng COVID-19 na dulot ng coronavirus ay mula sa isang hayop at ito ay napunta sa tao. Totoo yun. Pero hindi ako naniniwala na yun lang ang kwento. Dahil hindi ako naturalist. Sa madaling sabi, naniniwala ako na ang COVID pandemic na ito na nangyayari ngayon sa ating mundo ay isang pag-atake ng kapangyarihan ng kadiliman sa sangkatauhan. Meron kinalaman ang spirit world sa nangyayaring pandemic ngayon. In other words, kung bakit mayroong pandemic is because we are under attack by the enemy. Itaas nyo na ang inyong kilay, pero mas paniniwalaan ko yan kaysa paniniwalaan ko na ang pandemic na ito ay judgment ni God o pinlano ni God para sa kanyang kasiyahan. Mas paniniwalaan ko na ito ay pag-atake ng kaaway laban sa atin. Maring sabihin ng iba, paano mo nalaman na o paano mo nasabi na tayo ay inaatake ng kapangyarihan ng kadiliman? Nakikita mo ba sila? Hindi ba't malinaw na yan ay galing sa hayop at napunta sa tao at ito'y kumalat? Paano mo nasabi na tayo ay inaatake ng kapangyarihan ng kadiliman? Alam niyo, doon sa binasa sa atin ni Sheena kanina, mayroong tinatawag na spiritual warfare o pakikipaglabang spiritual. At naniniwala ako sa katuroang ngayon sapagkat yun ay sinabi ni Pablo doon sa Ephesians 6 na binasa sa atin kanina nga. Pero mahirap paniwalaan na tayo ay mayroong spiritual warfare o pakikipaglabang spiritual sa kampo ng kadiliman. Kung ang Diyos mismo ang nagplano at nagpadala nito. Anong kalaban natin? Sino ang kalaban natin? Kung tayo ay nasa isang spiritual warfare, at kung yun ay totoo, sino ang kalaban natin kung ang Diyos ang nagpadala nito? Pero hindi ganun yun. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ang nagpadala nito. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ang nagplano nito. Sa halip, naniniwala ako na ito ay pag-atake ng kampon ng kadiliman o kapangyarihan ng kadiliman. Kaya tayo ay nasa isang tunay na pakikipagbarang spiritual. Tayo, sa panig ng Diyos at ang spiritual at ang kapangyarihan ng kadiliman sa panig ni Satanas. Ngayon, kung kayo ay isang naturalist o solidong siyentista, hindi niyo paniniwalaan na mayroong pagkilos ang puwersa ng kadiliman excuse me, sa likod ng pandemic na ito. Ang tanging nakikita ninyo ay ang coronavirus. Pero para sa mga Kristiyanong naniniwala na mayroong spiritual warfare na nagaganap sa daigdig, alam nila na hindi lang tayo nakikipaglaban sa isang uri ng virus, kundi sa masamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. At gusto kong sabihin na kung kayo'y naniniwala sa Biblia,
dapat ninyong maunawaan na totoong merong spirit world. Daigdig ng mga spirito. Pag sinabing daigdig ng mga spirito, yan ay daigdig ng Diyos, mga anghel, Satanas at mga demonyo. Merong spirit world. Daigdig ng spirito. At ang daigdig na ito, yung spirit world, ay aktibong kumikilos sa ating physical world. And more often than not, the activities of the spiritual world or the spirit world is woven through the tapestry of the physical world. Mas madalas, nakahabi ang mga galaw ng spiritual na daigdig sa mga galaw ng physical na daigdig. Ibig sabihin, mas madalas hindi natin mapupuna ang mga spiritual na pagkilos sa mga pangyayari at sa mga nangyayari sa daigdig dahil nakahabi o nakalahok ang mga ito sa mga ordinaryo o natural na pangyayari sa physical na daigdig. Kaya hindi lang virus ang kalaban natin sa pandemic na ito o sa pagkakataong ito, kundi kasama ang kapangyarihang madilim o kapangyarihan ng kadiliman. At dahil tayo ay nasa isang pakikipagbakang spiritual, dapat lamang na tayo ay mayroong gawin. At ang isa dyan, ang Diyos ang gawin nating tunay na kanlungan. Ang Diyos ang gawin nating tunay na kanlungan. Tama lang na tayo ay umasa sa tulong ng gobyerno sapagkat ginagamit din ng Diyos yun upang tayo ay tulungan niya sa pakikipaglabang ito. Kasi hindi lang sakit yung dulot ng pandemic na ito, kundi pagkagutom din, kahirapan din. Tama lang na tayo umasa sa tulong ng gobyerno. Pero sa Diyos pa rin tayo tunay na magkubli. Sa Kanya pa rin tayo tunay na magkubli. Dahil siya lang ang tunay at ligtas na kanlungan laban sa pakana ng kaaway. Siya ang tunay at ligtas na kanlungan laban sa mga pakana ng kaaway. Tingnan niyo yung doon sa sinabi sa awit 91. Psalm 91 verses 9 to 10, babasahin ko sa ang salita ng Diyos version. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang dating sa iyo o sa iyong tahanan. Ulitin yun. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Di ba ang ganda ng pangako ni God? Siya na kataas-taasang Diyos ang ating tagapagtanggol, ang ating kanlungan. Siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Hindi siya ang nagplano nito. Hindi siya ang nagpadala ng sakit na ito. Siya nga ang tagapagtanggol natin. At kung siya ang nagpadala nito, sino pa ang kakampi natin? Walang tayong kakampi sa labang ito. Pero ang totoo, siya ang ating tagapagtanggol. Nasa panig niya tayo. Kaya gawin nating kanlungan, gawin nating tunay na kanlungan ang Diyos. At pangalawa, kontrahin natin ang gawa ng kaaway. Sa pakikipaglabang ito, kontrahin natin ang gawa ng kaaway. Hindi lang tayo magkukubli sa Diyos, hindi lang natin siya gagawin kanlungan, kundi dapat din natin kontrahin ang gawa ng kaaway sa papaanong paraan. Una, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga apektado. Tulungan natin yung mga apektado. Ang labang ito ay mas mapapagtagumpayan natin ng lubos kung tayo ay magtutulungan. Ang pagiging makasarili sa pagkakataong ito ay pagkampi sa kampo ng kaaway. Uulitin ko sa inyo yun. Ang pagiging makasarili sa panahong ito ng pandemic ay pagkampi sa kampo ng kaaway. At huwag tayong maging ganun. Huwag tayong maging pasaway. Sapagkat ang pagiging pasaway ay pagiging makasarili. Kaya, please,
Magbigay tayo ng tulong kahit sa maliit na paraanan lamang. Yung magbigay ka ng encouragement. Kamustahin mo yung mga nalulungkot. Malaking tulong na yun para sa kanila. Dahil sabi ko nga, hindi lang karamdaman ng dulot ito. Meron ding dalang lungkot, pagkabagot para sa ibang tao. Hindi lamang kamatayan ng dulot ng ang epekto ng pandemic na ito, nandiyan din ang kalungkutan, pagkagutom at marami pang iba. At alam natin na hindi natin maibabalik yung buhay ng mga namatay na, pero makakatulong tayo sa ibang paraan sa mga apektado ng pandemic na ito kahit sa maliit na paraan lamang. So, pagtulong sa pamamagitan ng pagtulong sa mga apektado. At pangalawa, manalangin tayo kay God ng higit pa. Manalangin tayo kay God ng higit pa. Pray more. Doon sa huling bahagi na binasa sa atin ni Sheena, ang sabi sa verse 18, manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ang panalangin ay isa sa pinakamabisang sandata laban sa mga pakananang kaaway. Kaya ito ang lagi nating gawin. Hindi lamang ang ating sarili ang ating ipanalangin din natin ang iba. Sabi ni Pablo, ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Idalangin natin yung mga may sakit, yung mga tinamaan ng COVID-19. Pangatlo, huwag tayong magpatalo kay Satanas. Huwag tayong magpatalo kay Satanas sa gitna ng pandemic na ito. Huwag tayong magpatalo sa lungkot. Huwag tayong magpatalo sa takot. Huwag tayong magpatalo sa pangamba. Huwag tayong magpatalo sa init ng ulo. Sa halip, ipaling natin ang ating paningin kay Jesus. Ipaling natin ang ating mata sa Kanya. Sa gitna ng pandemic na ito, titigan natin ang mukha ni Jesus. Siya na maamo, siya na mapagmahal, siya na inaalay ang Kanyang sarili para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay. Dahil sa Kanyang sobrang pagmamahal sa atin, maaasahan natin na siya rin ang tutulong sa atin sa pagtawid natin sa gitna ng pandemic na ito. Alam niyo, yung Kanyang krus ay nagpapaalala sa atin niyan na inalay niya ang Kanyang buhay sa atin dahil mahal niya tayo. At ang krus din niya ay merong isinisigaw sa atin. Merong isinisigaw si God sa atin sa pamamagitan ng krus. Ano yung isinisigaw sa atin ni God sa pamamagitan ng krus ni Kristo? Ang isinisigaw ni God sa atin sa pamamagitan ng krus ay, I am for you and I am not against you. Yun ang isinisigaw niya sa atin. Ako ay para sa inyo. Ako ay kakampi ninyo at ako ay hindi laban sa inyo. Yun ang isinisigaw sa atin ni Jesus. Yun ang isinisigaw sa atin ni God. Na siya ay para sa atin. Kakampi natin at hindi siya laban sa atin. And that's the truth. God is on our side. Satan is the enemy. He comes to kill, to destroy, and steal. But Jesus came to give life, hope, and light in this dark world. Nagbigay si Jesus ng kaliwanagan sa mundong ito nang siya'y dumating. Hindi kadiliman na katulad ng nakikita natin ngayon. Kaya tayo ay umaasa sa Kanya. Lagi nating alalahanin yun. Kakampi natin ng Diyos sa gitna ng pandemic na ito. Tayo manalangin. Lord, sa umaga ito, salamat po ng marami sapagkat Ikaw ay kasama namin at Ikaw ay kakampi namin. Nakatitiyak kami, Lord, na matatapos namin, mapapagtagumpayan namin ang pandemic na ito. Kahit na tumawid kami sa gitna nito, alam namin na kasama ka namin at hindi kami matatakot sapagkat Ikaw ay para sa amin, Ikaw ay kakampi namin. Tutulungan mo kami, ipagtatanggol mo kami laban sa kaaway. Thank you, Lord, sa iyong kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.